Good morning! Happy... Ano na tayo ngayon? Friday. Today's Friday, October 10. At ngayon ay kaarawan ng aking tatay. Time check tayo. 7 o'clock ng umaga. Ayusin ko yung ating relo dun sa taas. Si Bunso nakalis na si Kuya. Tulog pa pero maaga daw ang pasok niya. Ngayon, dapat may school ako, diba? So, exam week pala ng mga bata dito. So, hindi tayo magpapakanta kaya medyo nabawasan ang ating load. Pero, need pa rin natin pumunta ng school ni na Bunso kasi kukunin ko ang kanyang cards. Kuya, next week pa ata. So, baka magsabay kami ni Kuya. Madilim na naman ang paligid. Mukhang gustong umulan. Magsabay na lang kami ni Kuya para makatipid siya sa pamasahe at less pagod na. And then, need nating makabalik din agad. Pero ang haba ng oras doon kasi 1 o'clock pa yung kuhaan ng card eh. Pero agahan ko na lang. Kasi magdadala ako ng sasakyan. Hindi ko kabisado yung parking doon. And para magamit din natin yung ating sasakyan. Mahirap pag nakapark ng matagal dito. So, aalis tayo ngayong umaga. And then, babalik ako para sa Bible study mamayang 6 p.m. diretso ko ay rehearsal. Balikan ko kay mamaya. Good morning, guys! Nandito kami ngayon sa Robinsons. Manila ba ito, Kuya? Robinsons, Manila. Ang aking naging tour guide sa pagmamaneho ay si Kuya. So, punta kami ng school nila. Kukuha ng performance record. Kukunin namin yung card ni Bunso. And si Kuya wala namang pasok. Kailangan nilang magbayad para sa kanilang field trip somewhere in Batangas. Parang resort ata ang pupuntahan nila. So, bumalik pa kami kanina after namin magpagasolina. Kinuha niya yung kanyang ID. Yung ID ko nakuha mo. So, dadali natin to kasi meron din ako kailangan follow up kay Bunso. Dahil yung kanyang scholarship, hindi ko lang kung na-approve na ba yun. Parang hindi pa ata. Kasi ang sabi, pa-process na daw. Tapos, hindi pa pala nila naayos. Kaya yun yung check natin kung ano na bang ganap. So, ngayon ako nakapunta ng school, naging busy tayo ng mga nakaraang panahon. Kahit yun nandito pa si Sweetheart, hindi rin naman natin nasikaso yun. Sige, balikan ko kayo. Mag-mall muna kami ni Kuya while waiting sa 1 o'clock. 1 to 3 yung kuha ng card nila. So, punta kami doon ng ganung oras. Tama ko nakalaki yung kung nakalaki yung kabilang side. Check mo. Ayun na? Saan ang entrance? Sama si Kuya. Konti lang. Christmas na. Oh, di ba? Early. Ito na nga guys, nandito tayo ngayon sa school ni na Kuya at ni Bunso. Kukuha ng card. Medyo napaga, kaya tambay muna tayo dito. Ayan, Pasko na talaga oh.
Papunta naman kami ni Kuya ngayon sa kabilang school building. Nandun kasi ang accounting office para sa mas maraming transaction. One eternity later. Nandito nga pala kami ngayon sa bilihan ng mga car accessories at gamit pang sasakyan. Kailangan kasi namin bumili ng oil para sa car. At syempre, panay ang lakad kaya ginutom na ang lola nyo. Binalot is the best for me. A few moments later. Proverbs 14:29, people with understanding control their anger. A hot temper shows great foolishness. A nasty and quick temper can be like a fire out of control, burning us and everyone in its path. Anger divides people and it pushes us into hasty decisions that only cause bitterness and guilt. Yet, anger in itself is not wrong. Anger can be a legitimate reaction to injustice and sin. When you feel yourself getting angry, look for the cause. Are you responding selfishly to a personal insult, or are you reacting to an evil situation that you are going to set right? Pray that God will help you control a quick temper, channeling your feelings into effective action, and conquering selfish anger through humility and repentance. Proverbs 14:29, people with understanding control their anger. A hot temper shows great foolishness. Thank you guys for your time. Thank you for watching TSM, The Simple Mom. See you again tomorrow for another day of vlogging.